struggling to battle stress, confusion, worry, sadness, even financial crisis, and other needs in life. At mga karamdaman po sa ating physical na pangatawan. At hindi po may mga hadlang na kung paano na mapapunta dito sa pagsakay po natin. Subalit, ang Panginoon ang nagdala sa akin sa lugar ito. I would like to share you one verse in Romans chapter 16:20, and it says, "The God of peace will crush the devil under your feet." Amen? Your feet are planted on this rock, and you will not be shaken. And in Philippians chapter 4, verse 7, "The peace of God surpasses all understanding." Do you believe, my brothers and sisters, Amen. that something good happen this afternoon? Amen. Na ang mga karamdaman na yan ay pagkagalingin ng ating Panginoon. Amen. Na ang mga hilingan ay tutuhanin ng ating Panginoon. Amen. At ang mga nalulungkot ay nagkakaroon ng kagalakan. Amen. Amen. So whatever you believe, my brothers and sisters in Christ Jesus, says all things are possible to Him. Yes. Amen. Amen. In Mark 10:27, with God, all things are possible. Hear the Lord speaking. Almighty God, Redeemer, my hiding place, my safe refuge. I love the King of Jesus. No one can stand against you. The King of heaven, against us, and I will not be shaken. My heart will burst for you, my Lord and my salvation. All things are possible.
the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You are so great, God. You are so powerful. You are the God who is more than enough. The God of Abraham, the God of Jacob, and the God of those people who believes in you. We thank you so much, O Lord. Father, we know that you are here in our midst, and we claim, O God, that whatever present to you, the prayer request of everyone, O Lord, we know and we believe that you answer that prayer. Father, we pray to bless each and every one, to bless your people, O God. And also, Lord, we pray na ibaon mo sa aming puso ang iyong mga salita. Your word is powerful. And Father, sundan mo ito ng iyong tagda't himala at kumbalaghan. Magatid sa amin ang panibagong sigla at lakas. Use us, O Lord God, as your servant with all your power and anointing. Kasama po ang iyong mga awit. At Father, sa aming kalagitnaan, inaangkin po namin, may gagawin ka sa aming buhay. To God be the glory in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Luke chapter 12, from verse 1 to the following verses. Luke chapter 12, verse 1 and following. And it says, "Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciples, saying, 'Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear, in the inner rooms will be proclaimed for the roofs. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who after the killing of the body has power to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows." My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Atin, palakpak sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Raise up your hands to God. Raise up your hands to God. Hallelujah! Ang gandang pagmasdan ng inyong mga kamay kapag nakataas. Yan ang batawat ni Yahweh. Yan ang antena so that we can get a connection in heaven. Amen. As it is in worship. Let us declare it. And you're my Jesus, that name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is Yung blessed Redeemer, living Word.
paper because of you visualize it. God knows your prayer request. And God knows what is your needs. Amen. Jesus said He supply everything for us. He is El Shaddai. Amen. He is Jehovah Jireh Amen. and Jehovah Rapha, Amen. the God who heals. Amen. 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 Kaya mga kapatid, sa hapong ito, tingnan niyo ang inyong katabi. Look beside you. At sabihin niyo, you're so wonderful. You're so beautiful. I saw Jesus in your face. I saw Jesus smiling at me. Because He is in you. Our topic for today is warning. Say it, warning. Say it again, warning. Warning against evil of hypocrisy and its remedy. Say it, warning against evil of hypocrisy and its remedy. Ulitin natin ang Diyos. Ano yung sabihin ng remedy? Ano ang solusyon? Para hindi tayo maging hypocrite o maging mapag-imbabaw. Mga kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon. Ito ang sinasabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, Kristo, beware! Be on your guard against the yes of the Pharisees, which is hypocrisy. Sabihin niyo, hypocrisy. What is hypocrisy, brothers and sisters? The word hypocrite comes from a Greek word, salitang Grego, means an action o an actor. Nakakita na kayo ng actor? Artista. Huwag niyo sabihin ako yung actor. And as an actor, and a preacher. Amen? Amen. So, sa Greek word means an actor, one who plays a part. Siya ay may nag-play ng kanyang bahagi kung ano yung kanyang role. Mga kapatid, sabi mo ng Bible Dictionary, ito ang sabi ng Bible Dictionary, yung sinabi kayo na ng actor, yung pag-ibig sabihin sa Griko na salita, in a Greek word. Sabi po sa Bible Dictionary, an outward pretense, masking, masking an inner reality. Yung iyong pagkatao sa kaloob-looban na kamaskara. Sa paghinaharap in your reality, you are wearing a mask. Kunin nyo yung kamay ng kanan. Bigay nyo sa ganito. Tapos, take the mask off. Tapo ng maskara. Ulitin nyo. Take the mask off. Alisin nyo, huwagin nyo ang inyong pagkasuot ng maskara. Take the mask off. Amen? So, sabi po ng Scripture, ng Biblia, Scripture condemn hypocrisy. Kinukundina ng Biblia ang kapaimbabawan. Si Jesus ang may sabi nun, especially in a matter of faith. Lalo na po sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Sabihin mo sa iyong katabi, walang Kristiyanong mapag-imbabaw. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yung nagsasalita ka sa kung kanino. Sabihin mo sa iyong katabi, walang Kristiyanong mapag-imbabaw. Ulihin natin si Jesus. So, ang mga mananampalataya, the believers, ano
only human. I'm a human, but I am not God. Jesus is God. Purihin natin ang Diyos. Ipahayag mo, you need to express your commitment to God, yung iyong commitment sa Diyos in their words, sa pamamagitan ng iyong salita, and in your deeds, sa iyong gawa, as well as in their inner, doon sa kaloob-looban, your inner motivation. Sabi ng Bible, kung anong bukang bibig, yang laman ng dibdib. Amen. Amen. Kaya kung ano yung kalooban mo, yun ang lalabas sa'yo. Kung ano ang iyong inner, kung kakaibabawan na nasa kaloob-looban mo, yun ang lalabas sa'yo. Kaya binababalaan tayo bilang mga mananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, remember. Ulitin mo. Naalala niyo yung awit dito doon sa aklat ng mga ngaral, sa Ecclesiastes chapter 12. Ano ang sabi doon? Remember me. Oh, remember me. Remember for the rest of your life. Sa mga ngaral yun, sabi ng Bible. Sabi sa Tagalog, alalahanin niyo ako. Oh, alalahanin niyo ako. Alalahanin niyo ako habang kayo'y di pa kalbo. Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin nyo. Basahin nyo yan. Ecclesiastes chapter 12. Alalahanin nyo ang Panginoon. Kaya, inababalaan tayo ng Panginoon. Remember, there are hypocrites in every walk of life. Mayroon pong mga tao mapag-imbabaw sa lahat ng takot sulok ng daigdig na ito. In every walk of life. Maaaring isang kasabay ko. Maganda ang pakikitungo sa iyo pagtalikod mo. Sasabihin, pinagpupintuhan ka pala nila. At sinasabi, ba si Brother? Takot. Pero pagkaharap ko, ang buwak. Di ba? Yan yung sinasabi ng Bible. There are hypocrites in every walk of life. People who try to impress others in order to hide the real selves. Para lang maitabo ang kanyang sarili pagkatao niya kung sino siya. Pupurihin ka niya. Maganda ang paikitungo niya sa'yo. Maganda pagkaharap. Pero pagtalikod, backbiter pala. Mga kapatid, iyan ang sinasabi ng banal na kasulatan na mag-iingat kayo. It's a warning, babala sa lahat. Sapagkat sa lahat ng dakot sulok ng mundo ay maraming mga taong mapag-imbabaw. Amen po ba? Amen. Understanding hypocrisy. Unawain po natin ito. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Una, na sinasabi ng Bible. Number one, sabi ng Bible, we must understand what hypocrisy really is. Ano ba talaga sinasabi ng Biblia about hypocrisy? Sabi ng verse 1 ng ating gospel for today. Meanwhile, when a crowd of many thousand has gathered so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciples, saying, be on your guard against the yes of the Pharisees, which is hypocrisy. Yes! Ano po yung yes na ito? Lipadura. Ito yung ginagamit kapag gumagawa ng tinapay. Lipadura para umalsa. Ngayon, pag pumunta ka sa Pilipinas, bumili ka ng pandesal, pag iyong hiniyubi, nako, pwede mong isisay sa iyo.
Gano'n na kaliit. Malaking tingnan, pero pag iyong kinulumos na ganyan, nakabalik kay Kristo, gano'n na kaliit. Kasyang ituot sa buong tayo. Ganyan, kaliit na ang tinapay. Ganyan ang nagagawa ng yes. Ganyan nagagawa ng yes. Ng libadura. At yan ang sinasabi ni Jesus sa Biblia. Yan ang sinasabi ng mga nakasulatan. Na ano ang sabi mo, be on your guard against the yes of the Pharisees, which is hypocrisy. Libadura ng mga Pariseo. Mga kapatid, pag yan nasa atin, grabe. Grabe. Kung tayo mapag-ibabaw, minsan, anong gagawin ng Panginoon? Iaalok sa iyo, tutubuan ka ng maraming tangyawa. Wala nang tutubuan minsan. Bakit wala nang tutubuan dito? Dito mo na sa bakit kasunod nag-iawat mo saan pa doon sa nakalakas mo patumudugan? Praise para sa nakatakin mo na. Eh mga kapatid, yung pumisa na nangyayari. So, sabi ng Bible, iniaalin tulad ni Kristo ang libadura ito, ang hypocrisy in 11 years. Yes, it symbolizes sin. Ang yes po ay sumahalin tulad, sumisimbolize, or in a word of allegory. Sa word po na allegory, that's literally, na yun po yung yes, ay yung arena na yun, nandiyan yung papahalsa na yun, kundi ito po yung nagsisimbolo sa kasalanan. Sa kasalanan, sabi po ng Biblia, 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5, from verse 6. Sabi po rito ng banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 5, from verse 6. 6 to following. Your boasting is not good. Boasting, it means pagpapalalo. Pag ang tao yung sinabi, you are so boasting yourself, ibig sabihin, palalo ka, mayabang ka. Yung ba ibig sabihin ng boasting? Sabi ng Bible, your boasting is not good. Hindi tama, hindi mabuti. Don't you know that a little yes work through the whole malice and wickedness, but if we without of sincerity and truth, and that is representing the Lord Jesus Christ. Hindi po naintindihan. Sabi ko ay, sa halip na inyong bigyan pansin ay ang harina na nilagyan ng libadura, ang inyong pahalagahan ay ang tinapay na walang libadura na nagbibigay sa atin ng sinseridad. Ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag sa tingnan ay mayroong sinunod. Galatians chapter 5 verse 9. Galatians chapter 5 verse 9. Sabi po ng Galatians, si San Pablo galing sa Corinto, galit na galit pagdating sa Galatians. Galatians chapter 5 verse 9. Sabi po ng Bible, ito pakinggan nyo. A little yes work through the whole path of God. Yung maliit daw na yes, o ano ba sa Tagalog yung yes, yung sa ano ay libadura. Sa iba, yung mga trademark ng libadura ay yung mga baking powder. Baking powder, yun po ay trademark na. Pero ang talaga doon, libadura. Yun yung tinatawag na kung saan pa yung mga parang walang pangalan, tawag nito. Yun ang ngayon, okay. So, mahalaga po, mga kapatid kay Kristo, alam nyo, ang libadura ay sumisimbolo sa kasalanan. So, dapat daw po natin ito iwasan. Amen. 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 6, ito ang sabi ng Bible, makinig kayong lahat. Sapagat ang nakikinig ay sasagana ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sabi ng, now brother, I have applied these things to myself and Apollos for your benefits, so that you may learn from us the meaning of saying. Ano ang ibig sabihin ito? Do not go beyond what is written.
beyond what is written. Ibig sabihin, huwag mong papangunahan ang ano kasi pag pinangunahan mo, lalabas kang mayabang. Amen. Amen. So sabi ng salita ng Diyos, mga kay Kristo, do not go beyond what is written. Then you will not take pride in one man over against another. Kasi minsan tayo, nangunguna na, pero hindi naman natin alam para saan pupunta sa impyerno. Mga kapatid, ang mahalaga, nangunguna tayo patungo sa ating Panginoong Kristo. Purihin si Jesus. Number 2, sabi ng Bible, sabi ko sa inyo, mga kamay, hindi kayo yung sabi ng Panginoon. Hypocrisy really is. So, naanaw natin ang hypocrisy means yung libadura. At ang libadura ay sumisimbolo sa kasalanan. Okay. Number 2, hypocrisy is foolish and futile. Ibig sabihin, kahibangan. Ha? O ang tawag nito? Kahangalan. Pag sinabing fool, hangal. Ha? Sino sa inyo ang hangal? Wala aamin, di ba? So sabi ng Bible, hypocrisy is foolish and futile. Ano yung sabi ng futile? Walang halaga. Walang halaga. It is useless. Futile, walang halaga. Kaya, ang taong nagiging mapaging-mabawa pag matanda ko kapatid sa harapan ng Diyos, wala tayong halaga. Kaya ano sabi ng Bible? Verse 2 and 3 sa ating gospel. Sabi ng verse 2, kapatid, there is nothing concealed that will not be disclosed. There is nothing concealed that will not be disclosed. Or hidden that will not be made known. Ibig sabihin, abay, ipagkatago-tago mo man, walang lihim na di mabubunyag. Amen. Ipagtago-tago mo, pagtago-tago mo, naku, ang pinaka-iingat-ingatan mo. Mga kapatid, kung ano yung pinaka-iingat-ingatan mo yan, lilitaw at lilitaw yan. Glory to God. Ano yung pinaka-iingat-ingatan nyo? Pinaka-lilihim-lihim nyo? Sabi ng iba, pag nasa ibang bansa, ganito ang pagkatao niya. Pag nanduroon, pag nandito sa ibang bansa, bading. Pag nandun sa Pilipinas, lalako-loloko. Purihin si Jesus. Ba't ganyan yung palakpak mo sa Lord? There is nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. Walang lihim na di mabubunyag. What you have said in the dark, that will be heard in the daylight. And what you have whispered in the ear, in the inner rooms, will be proclaimed from the roofs. Mga kapatid, maging yung sinabi natin sa dilim, anong ibig sabihin nun? Ang kasalanan ay pamumuhay sa kadiliman. Kaya anumang namumuhay sa kadiliman, kahit na tayo naging pahimbangod, kunwari ay mga banal at nagsisimba tayo, pero sa pamumuhay natin sa araw-araw ay buhay ng walang kabanalan, namumuhay tayo sa dilim. Kung ano yung ginawa natin sa kadilim ang pamumuhay, sinigaw natin sa dilim o ginawa sa dilim, ilalantad ng Diyos. Walang lihim na di malalantad. Lahat ay ilalantad ng Panginoon at the end. Amen! Amen! Because nothing can really be hidden. Wala talagang maitatago. God's truth is like a light. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay hindi natin maitatago. Ang katotohanan ay tulad ng liwanag na hindi mo pwedeng itago. Liliwanag at liliwanag yan. Mga kapatid kay Kristo, ano sabi ng Bible? Not living years, it must not be hidden. Not living years, it must not be hidden. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan, the truth. Ano mang katotohanan niya ay mangingibabaw. Mga kapatid kay Kristo, sapagkat walang ginusto ang Diyos na di mo pwedeng mailihim ng sino mang tao. Amen. Amen.
Kaya yung ibang naglilihim, sasabihin na babasa. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo, nilipad ang bahagi ng Bible. Ay, yung kristal, no? Nang ibabaw ang katotohanan, sapagat ang katotohanan ang magpapalaya sa lahat ng Diba, John chapter 8, verse 31 to 32. Katotohanan, the truth will set us free. Sabi ng isang kapatid natin na nagbigay ng PM o yung private message sa Facebook PM. Pag sinabi PM, private message. So nagbigay po ng private message, humihingi ng payo kasi laging nag-aaway, laging magulo ang kalang pamumuhay. Bakit? Sapagkat naglilihim sa isa't isa. Pag tayo naglihim sa isa't isa, tinitiyak ko sa inyong gulo ang inyong pagsasama. Nais yung maging maligaya, masaya, kasi ang paglilihim sa isa't isa ay kapaimbabawan sa iyong sinumpaan sa Diyos na kayong dalawang mag-asawa ay magsasabi na sa katotohanan at anumang halaga ng iyong sweldo ay sasabihin mo kung yun ang halaga, sabihin mo ang katotohanan sapagkat katotohanan ang magpapalaya. Pag natatamaan, malakas ang palakpak talaga. Hallelujah. Amen? Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, kayo mga nagtatrabaho, OFW, pag kayo naglilihim sa asawa niyo, gulo yan. Walang lihim na di mabubunyag, lahat yung ilalantad ng Diyos. Kaya kung gusto niyo umpisahan niyo sa magandang pamumuhay, maayos sa katotohanan at nabubuhay sa truth, and nothing but the truth, only the truth, it is Jesus. Purihin si Jesus. Amen po ba? Kasi kung nabubuhay kayo, mag-asawa kayo, patawag naglilihiman kayo sa isa't isa, ba't kayo nag-asawa? Sabi ng Bible, kayo pinag-isa. Pag sinabing pinag-isa, ang katawan mo'y katawan ko, at ang katawan ko'y sa'yo. Basahin nyo, 1 Corinthians chapter 7, kung kayo mag-asawa, hindi nyo pwedeng pagkait ang inyong sarili, ang inyong katawan sa isa't isa, sapagkat ang katawan mo'y pag-aali ko na. Kung ikaw ang asawa ko. Amen? Amen. Kailangan open. Kailangan hindi kayo mamuhay sa kasinungalingan. Mamuhay kayo sa katotohanan para hindi kayo maging hypocrite. Amen. Dahil pag tayo pinamuhay sa kasinungalingan, tayo'y kabilang sa mga mapagtimbabaw. Amen. Hipokrito. Amen. Kaya ano sabi ng Bible, mga kapatid kay Kristo, God's truth is like light. Tulad ng liwanag, that even yes, it must not be hidden. Ang liwanag, di mo pwedeng itago. Lilitaw at lilitaw. Amen. Amen. Number 3, we must understand what causes of hypocrisy. Ano ba ang magiging resulta kapag ang tao ay mapag-imbabaw? Ano ang magiging result? We must understand, maunawaan natin, what causes of hypocrisy. Sabi ng verse 4, pakinggan niyo po ang verse 4, following. Sabi rito, he entered the house of God. Oh, hindi yung po. Sabi rito sa verse 4, sabi rito, I tell you my friends, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, sabi ni Jesus, do not be afraid of those who kill the body, and after that can do no more. Huwag daw kayong matakot sa mga taong pumapatay, pagkatapos wala namang magagawa. Wala na. Hanggang pinatay ka na lang, iniwang ka na lang doon sa disyerto. Pagkatapos sabi ng Bible, but I will show you whom you should fear. Ipakikita ko niya sa inyo kung kanino kayo dapat matakot. Sabi ng Bible, fear Him. Matakot kayo who after the killing of the body, matapos na mamatay ang inyong katawan, has the power to throw you into hell. May kapangyarihan na ang inyong katawan at kaluluwa ay ibulit sa impyerno. Yun daw ang dapat niyong katakutan. Sino yun? Ang Diyos. Magkaroon kayo ng holy fear or divine fear to God. Hindi yung mga taong kinatatakutan niyo kapwa-tao. Huwag kayong matakot sa tao. Walang power yan para magdala sa impyerno. Ang Diyos.
ang dapat nating katakutan. Amen. Ano ibig sabihin ng matakot tayo sa Diyos? Ang ibig sabihin ng matakot sa Diyos ay alam mong ang Diyos ay Diyos na totoo. Na magagawa niya ang lahat ng bagay na kung kayo'y susuway sa Kanya, kung tayo susuway sa Kanya, mayroon tayong patutunguhan. At kung tayo na may susunod sa Kanya, lahat ng inyong kailangan ay Kanyang ibibigay. Lahat ng ating kailangan ibibigay ng Diyos. Kailangan, hindi yung ating nais o gusto. Remember, whatever you draw on that piece of paper, if yung drawing nyo is your needs, not your want. Baka mamaya kapritsyo na lang ng buhay natin. Baka mamaya may bahay ka na gusto mo pa ng tower ng Burj Khalifa na abot hanggang langit. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon kung tayo hihingi, yung kailangan mo. Yung kailangan mo. Kapag humihingi ka ng saya, ay ang kailangan mo yung pantalon. Pantalon ang suwak-sawa. Whatever you ask for in prayer, and that prayer is what you need. God will supply all our needs. Philippians 4:19. All our needs. The Bible didn't say that God will supply all our wants. No. But God will supply all your needs. Amen. Kailangan ng bagay na ito, hingin mo. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Katakutan mo ay ang pumapatay na maghahatid sa impyerno. Ano ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Yung di ka gagawa ng masama. Yung di ka gagawa. Sa Diyos kasi baliktad eh. Sa Diyos, sa tao, pag hinuldak ka, nanakawan ka. Diba? Pag sinabing hold up, pag sinabing hold up, itaas mo ang kamay mo, hold up. Diba? Hands up feeling, hold up, hold up. Anong ginagawa ng hinuhold up? Taas ang kamay, surrender, suko. Pag sa Diyos ka nagpa-hold up, sinabi mo sa Panginoon, Lord, I surrender my life to you. Lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa iyo. Kaya sa tao, nanakawang ka. Minsan kumari mo, nanakawang ka pa. Dadayain ka pa. Tutubuhan ka na mas mataas. Hindi pa magtulong-tulong. Mga kapatid, ang tao, ninanakawan tayo. Ang Diyos, pag ikaw ay nagsuko at nagpa-hold up sa Diyos, God will give you something new and something amazing. Pulihin natin ang Panginoon. Pulihin! Alam niyo po, dito po sa gospel natin ngayon, 5 beses na sinabi ng Panginoon ang word na fear. Jesus mentioned fear 5 times in this verse. So he's taking after that is the basic for him.